loan app na nag-o-offer ng 8,000 sa first loan. Totoo nga ba? Bago nga tayo mag-apply sa mga loan application, kailangan tignan mo muna if SEC registered ba ito. Bakit napaka-importante kung SEC ba siya or hindi? Kasi pag SEC registered ang loan na in-applyan mo, yung company nila mismo ay may certificate of authority at legal sila or pinapayagan sila magpautang dito sa Pilipinas. At may regulator na pwedeng lapitan kapag may problema. Okay, ang re-reviewin natin ngayon ay si Snap Pera. Kalagay nga pala ito sa Google Play Store lang, nyo siya madadownload. Operated ito ni Kusog Pera Lending Incorporation. SEC registration number CS 2019-16669 at Certificate of Authority number 3118. Pero syempre, lagi niyong tatandaan na kahit SEC registered pa yan, kailangan mo pa din basahin yung kanilang terms, interest rates, at lahat ng fees bago mag-apply. Yan yung lagi mong tatandaan. Huwag ka basta mangutang porket available. Kaya ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano nga ba mag-apply dito. So, let's get started. Kailangan mo nga lang ito i-download sa Google Play Store. At ito yung mga dapat mong i-fill out. ID, pipicturean mo lang yung front and back. Personal information, ito yung pangalan mo, contact number, address, employment information, saan ka ba nagtatrabaho, magkano ba yung sahod mo, at tuwing kailan ka ba pinapasahod. Pangatlo naman is yung bank information. Ito na yung disbursement. Pwede kang magpa-disburse sa yung bangko or sa e-wallet. Pero syempre, mas safe kapag e-wallet. At ang pinakalas naman syempre ay yung contact information. Dito na nga papasok yung character references. So, make sure lang na ang ilalagay mo po ay kakilala mo dahil pwede nilang tawagan to anytime, no? Kapag ka po hindi ka po sumasagot, lalo na kapag overdue ka. Siyempre, sabihin mo naman din yung contact reference mo na nilagay mo sila doon. Makikita nyo nga dito na may offer sila sa akin 8,700 pesos. At may loan term na 45 days. So, wow. Tignan natin kung okay ba siya o hindi. Kung gusto niya lang hiramin ay 4,000, pwede naman kasi yun yung minimum na pinapahiram niya. Well, depende po yan sa assessment ni Snap Pera kung magkano amount yung ipapahiram nila sa inyo. Nakadepende pa din yan kung qualified ka ba na offeran ka nila ng loan or hindi. So, i-check natin kung buo ba natin talagang marireceive yung 8,700 na yan. I-click lang natin yung apply now. So, guys, ngayon titignan muna natin yung 4,000 pesos. Meron talaga siyang 45 days para magbayad. At hinatin nila to sa tatlong term, no? Take 15 days po. Check natin ngayon kung makukuha ba natin ng buo yung 4,000 pesos. Dito nga ay meron silang service fee na 600 pesos. Ganun po siya kalaki. So, careful na lang din kapag mag-loan kayo sa mga gantong application na talaga naman kailangan basahin nyo muna po at naiintindihan nyo yung kanilang terms. So, ayun nga, ang marireceive ko na lang daw ay 3,400 pesos. Ang total repayment daw natin ay 4,825 pesos. Installment niya ay 1,608 pesos kada 15 days. So, natin tong 8,700 pesos. So, same lang siya. Meron siyang 45 days para bayaran. So, ang marireceive daw natin ay 7,395 pesos. At napakalaki ng service fee niya. 1,305 pesos. Grabe lang. Ang total talaga ng babayaran natin ay 10,495 pesos sa loob po ng 45 days. So, ayun, no? Kailangan talaga na busisihin nyo muna yung mga loan app. Kasi nga katulad niyan na, imagine ha, 8,700 yung offer kanina. Tapos, ang marireceive mo na lang ay 7,395 pesos. Sa akin kasi, hindi siya goods. Mala Mr. Cash talaga siya. Tandaan nyo na hindi porket SEC registered ay uutangan nyo na kaagad kahit gaano pa yan kaligal. Kailangan natin basahin talaga yung interest rates, repayment term, at lahat po ng fees bago mag-apply. Kahit gaano pa kalaki yung offer niya, wag po tayo magpapaakit. So, ayun nga, si Snap Pera, hindi siya good sa akin. Importante dito, wag talaga magpadalos-dalos. Manood kayo ng mga loan app reviews, kahit hindi sa akin, kahit sa iba, para hindi na rin kayo magsigi-sige lang basta sa paghihiram. Always check muna yung kanilang interest rates, repayment terms, at saka yung mga iba pang nilang fees. Kasi nga, sa dulo, pera mo pa rin yung nakataya. Kung ang video na to ay nakatulong sa'yo, mag-heart ka lang dyan sa comment at mag-subscribe ka na din para sa iba pang loan app review. So, para sa akin, si Snap Pera ay ganon. So, yun lang. Thank you guys. Iwasan na natin mangutang kung di kayang bayaran. Bye-bye. God bless.